I'm gonna f***ing rob you. Sira ulo ko. Hindi naman Pilipino, pwede ko mamurahin. Asahan ninyo, yung mga gumagawa ng ganyan, na hindi natin pababayaan na patuloy nilang ginagawa yan. Kumulo raw ang dugo ng Pangulo dahil sa panghaharas ng dayuhan sa mga Pilipino. Tinawag niyang baliw ang isang Russian YouTuber at may babala rin siya sa ilang pang mga vlogger. Pasample lang din daw ang kaso ni Vitaly Zodovoretsky sa sinumang aabuso sa Filipino hospitality. Magandang gabi, ako po si Pinky Webb. Simulcast tayo sa DWAR Abante Radio at 94.7 Mellow BFM. Mapapanood din tayo sa Beam TV 31, Signal Channel 24, Converge 74 at Sky Cable Channel 33. Simulan na natin ang agenda. Pangulong Bongbong Marcos binatikos ang Russian vlogger na nangharas sa mga Pinoy. Tinawag niya itong baliw. Apat pang kandidato pinagpapaliwanag ng COMELEC dahil sa umano'y pang-aabuso sa state resources. Anti-fake news guidelines nilabag din daw. Matapos kumalas sa alyansa ng kanyang kapatid, Senador Amy Marcos inendorso ni PDP Laban President Senador Robin Padilla. Pero Padilla may paglilinaw. Sunod-sunod na insidente ng road rage, pinuna ni PBBM, panawagan niya sa mga motorista, huwag maging kamote. Bilang ng mga nagugutom na Pinoy sumipa ayon sa SWS survey, mga nagsasabing sila ay mahirap, tumaas din. At laing, but make it pizza. Alamin ang mga must-try food sa Camarines Sur sa latest edition ng Billionario Bites. Tinawag na baliw ni Pangulong Bongbong Marcos ang isang Russian YouTuber na nangharas ng mga Pilipino sa kanyang mga live stream. Wala rin daw lugar sa bansang anumang pambubuli. Narito ang agenda report ni Pierre Pastor. I'm gonna f***ing rob you. Sira ulo ko. Hindi naman Pilipino, pwede ko mamurahin. Ikinagalit mismo ni PBBM ang panghaharas ng Russian vlogger na si Vitaly Zodorovetsky sa mga Pinoy sa kanyang mga video. Biro man na ito o hindi, sino naman Pilipino ang hindi kukulo ang dugo sa napapanood natin? Binatikos ng Pangulo ang dayuhan at ilan pang mga vlogger na nanggugulo, nangaasar at nambabastos para lang makakuha ng likes at views. Binansaga na bilang undesirable alien si Zodorovetsky. Patong-patong na kaso na ang naisampa sa kanya pero hindi mo na siya ide-deport para harapin ang batas dito sa bansa. Asahan ninyo, yung mga gumagawa ng ganyan, na hindi natin pababayaan na patuloy nilang ginagawa yan. Magsilbing aral daw sana sa ibang mga dayuhan itong kaso ni Zodorovetsky na huwag abusuhin ang Filipino hospitality. Para sa agenda, Pierre Pastor, Billionario News Channel. Apat na pasaway na kandidato sa Masbate naman ngayon ang nasampulan ng Commission on Elections. Inisyuhan sila ng show cause order dahil sa umano'y pang-aabuso sa state resources at paglabag sa anti-fake news guidelines ng poll body. Yan ang agenda report ni Joash Malimban. May inilabas na naman na show cause order ang COMELEC sa apat na kandidato mula sa probinsya ng Masbate dahil naman sa umano'y paggamit ng emergency alert text messaging system sa pangangampanya. Kabilang sa mga pinagpapaliwanag ang magkakapamilyang sina gubernatorial candidate Ricardo Co, congressional candidate Elisa Co at Masbate City mayoral candidate Olga Co. Kasama rin ang kanilang vice gubernatorial bet na si Fernando Talisik. Noong April 3 kasi, kumalat sa social media ang isang extreme level emergency alert message. Ang mga ganitong mensahe madalas ginagamit tuwing may sakuna tulad ng bagyo,
lindol o pagputok ng bulkan. Pero imbis na paalalang mag-ingat, paalalang bumoto sa 4 na kandidato ang nilalaman ng mensahe. Ayon sa Task Force KKK ng COMELEC, labag ito sa creation and dissemination of fake news provision ng kanilang campaign guidelines. Dagdag ni Chairman George Garcia, mayroong iba pang batas na maaaring nilabag ng mga kandidatong ito na hindi sakop ng Omnibus Election Code. Kung merong bigla na lang gagamit ng hindi po otorisado, illegal po yan, na pagnanakaw po yan. At the same time, sa natural calamity and disaster, yan din po ay pinagbabawal na gamitin basta ng kung sino-sino. At abuse of state resources yan. Bakit? Ginamit mo sa LGU ang pagmamayari niyan . Sa kabuuan, mayroon ng 6 show cause orders laban sa mga umano'y lumabag ng anti-discrimination guidelines, 4 ang sa vote buying at 1 naman sa kalalabas lang ng mga kandidatong gumamit ng text blast machine. Kasunod ng show cause orders na ito ay ang pagdedesisyon ng assigned task force committees kung may sapat na basihan para sampahan ng disqualification case o election offense ang mga sangkot na kandidato. Sa ngayon, mayroon pang higit na 60 vote buying incident na iniimbestigahan ng komisyon bago isyuhan ng show cause order. Panawagan ni Garcia sa mga mamamayan mag-post lamang sa social media ng mga kandidatong may posibleng paglabag sa election guidelines. Nangako ang poll body na agad nila itong aaksyonan upang masawata ang election irregularities at ang anilay below the belt na uri ng pangangampanya. Samantala, pinaalalahanan naman ng poll body ang mga kandidato na bawal ang pangangampanya sa Monday, Thursday at Good Friday. Ang sinumang lalabag ay maaaring kasuhan ng election offense na may karampatang 1 hanggang 6 na taong pagkakakulong. Para sa Agenda, Joash Malimban, Billionaire News Channel. Matapos kumalas sa alyansa ng kanyang kapatid, nakahanap ng suporta si Senadora Amy Marcos kay PDP Laban President at Senador Robin Padilla. Hindi pa rin siya kasama sa senatorial slate ng partido. Alamin kung bakit sa Agenda Report ni Hannah T. Kinlaro ni Senador Robin Padilla ang kanyang posisyon. Ang pag-endorso niya kay Senadora Amy Marcos ay personal decision, hindi political move. Iboto si Senator Amy. Ditong weekend, nag-post kasi si Senadora Amy ng Facebook video ng endorsement sa kanya ni Padilla, ang kasalukuyang Pangulo ng PDP Laban. Pero sa isang follow-up post, nilinaw ni Padilla ang suporta niya kina Senadora Amy at dating Senador Gringo Honasan walang kaugnayan sa kanilang political party. Personal choice daw niya ito. Wala rin daw formal endorsement mula kay dating Pangulong Rodrigo Duterte na kasalukuyang chairman ng partido. May 10-man slate ngayon ng PDP na tinawag nilang Duterten. Hindi kasama doon si Senadora Amy at si Honasan. Ang pag-endorse ni Padilla, ilang linggo mula nang bumaklas si Senadora Amy sa slate ng kapatid niyang si PBBM. Dahil di na raw niya kayang tumayo sa entablado kasama ang mga kandidato ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas. Una na rin siyang umabsent sa ilang mga sortie bilang protesta sa pagkaaresto sa dating Pangulo. Matapos umexit sa alyansa, pinangunahan niya ang Senate investigation sa pagsuko kay FPRRD sa ICC na di umano'y dahilan para sumama ang loob ng kanyang kapatid. Sa kabila nito, tingin ni Padilla, katulad ng senadora ang PDP Laban senatorial slate na tapat umano sa bayan at di ito magbabago sino man daw ang nakaupong Pangulo. Para sa Agenda, Hannah T. Billionaire News Channel. Usap-usapan din ngayon ang viral na larawan ni House Deputy Speaker Camille Villar na isa sa mga pambato ni PBBM. Kasama siya sa larawan ni Vice President Sara Duterte. Yan ang Agenda Report ni Zandro Ochona. Viral ang post na ito ni Attorney Harry Roque na nagpapakita ng mga larawan ni Deputy Speaker Camille Villar na tumatakbo sa ilalim ng alyansa para sa Bagong Pilipinas, ang senatorial slate ng Marcos administration. Imbis kasi na si Pangulong Bongbong Marcos, si Vice President Sara Duterte ang kasama ng anak ni dating Senate President Manny Villar. Hindi malinaw kung photo o video shoot ito pero makikitang may mikropono sa ilang mga larawan. Nakasaad din dito na politics is addition after all. Matipid ang tugon dito ng Malacanang. Kanya mga kandidato, definitely yes. Pero muli kung ano man po yung iba pang mga detalye patungkol po dito sa recent incidents ay si Congressman Toby Chanco po ang may authority to talk about that matter. Si
Sa isang pahayag, sinabi ni Alyansa Campaign Manager Representative Toby Tiangco na intact ang alyansa ng 5 partidong bumubuo sa kanila, ang Partido Federal, Lakas CMD, NPC, NUP at Nationalista Party kung saan tagapagsalita si Camille Villar. Dagdag pa niya, ang pambato ng administrasyon ay patuloy ang pagtanggap ng pagsuporta mula sa national at local level mula sa iba't ibang mga organisasyon, bagay na welcome para sa kanila dahil git niya, politics is about addition not division. Halos pareho sa sinabi ni Roque. Ang mga kandidato ng alyansa ay personal ring pinili ni PBBM dahil anya sa kanilang husay, nakakayahan at matatas na karanasan. Kanina, nag-ikot at nagtalumpati sa Valenzuela si Villar pero walang nabanggit kung ini-endorso na rin ba siya ng mga Duterte o kung para saan ang mga larawan niya kasama si VP Sara. Para sa agenda, Zandro Ochona, Billionario News Channel. Sa ibang balita, binatikos na ang pamilya Duterte ang Administrasyong Marcos dahil sa anila'y dumaraming mga kaso ng kidnapping sa bansa. Patuloy din ang panawagan nilang pauwiin na ang kanilang ama na si FPRRD na nasa kamay ngayon ng ICC. Nagbabalik si Hannah T. para sa detalye. Habang dumaranas ang bayan ng matinding pagsubok at lalong lumalalim ang pagkawatak-watak, ang Kwaresma ay paanyaya para sa panahon ng paghilom, pagbabalik loob at pagbabalik tanaw sa mga pinahalagahan nating mga Pilipino, malasakit, pananampalataya at pagkakaisa. Hiniling ni Vice President Sara Duterte na tularan ng taong bayan ng pagmamahal ni Jesus ngayong Semana Santa. Manalig tayo, magkaisa tayo, malalampasan natin ang dilim. Isang buwan nang lumipas nang arestuhin ang kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte at ilipad patungong Hague, Netherlands. Nanguna ang kapatid ni VP Sara na si Davao City Mayor Baste Duterte sa isang tribute sa kanilang ama mula sa mga taga Kidapawan City. Pinahayag ng alkalde ang hinaing niyang tila nabaliwala ang pinaghirapan ng dating Pangulo para ma-maintain ang peace and order sa Pinas, lalo na't talamak daw ang kidnapping ngayon. Tunaan tayo point of comparison. Panahon ninyo, pila nakabog kidnapping ang Manila karon, sunod-sunod. Murag since January 13 nakabuok mga big time kayo nga high profile na mga individuals. Nagka-surprise appearance din ang kanilang kapatid na si Davao City 1st District Representative Paulo Duterte nitong weekend. Sa isang kampanya sa syudad, binweltahan niya mga aligasyong sarado raw ang kanyang district office dahil siya ay nasa ibang bansa. Nananatili raw bukas ang kanyang tanggapan para tumulong sa kanyang mga kababayan. Kasunod kasi ng pag-aresto kay FPRRD, humingi ng travel clearance ang kongresista mula sa Kamara nitong nakaraang buwan para mag-travel umano sa 16 na bansa. Paglilinaw niya, ang absence daw niya sa kampanya ay para sa kanyang ama, pamilya at mga taga-suporta. Hindi raw sila aatras sa anumang hamon at hindi mawawala ang anyay Duterte brand of governance. Daghan kayong salamat sa inyong suporta sa among amahan nga kang Rudy Duterte. Unya ang iya lang mensahe kanatong tanan, dili sayangon ang iyahang sakripisyo. Di naman natinag ang tiwala ng Duterte supporters na ito na nagsagawa ng prayer vigil sa Hague. Sa first monthsary ng pagsuko kay FPRRD sa ICC, umawit sila ng You Raise Me Up kasama ng mga kaalyado ng dating Pangulo, kabilang sina Attorney Martin Delgra at dating presidential spokesperson Harry Roque. Anila, sana raw ngayong Kwaresma, maisama rin sa dasal ng mga Pilipino ang tulugyang pag-uwi ni Duterte dito sa Pilipinas. Para sa agenda, Hannah T. Billionario News Channel. Pinabulaanan ng pamilya ng steel magnate na si Anson Ke ang kumakalat na balitang may kanegosyo siyang mga pogo operator at ito raw ang dahilan sa pagdakip at pagpatay sa kanya. Ang detalye sa agenda report ni Andrea Salve. Mariing itinanggi ng pamilya ng bilyonaryong si Anson Ke o mas kilala bilang Anson Tan na sangkot sa pogo ang kinidnap at pinaslang na Filipino-Chinese businessman. Ito ay matapos mapaulat na hindi umano kidnap for ransom ang pakay ng mga sospek kundi paghihiganti sa napasong pogo deal. Giit ng pamilya Tan, walang shady dealings ang steel magnate at nakipagsosyo lamang sa pinagkakatiwalaan niyang mga tao. Isa rin anila itong mapagkakatiwalaang miyembro ng Filipino-Chinese business community at kilala sa kanyang charitable work. Sa isa namang mensahe mula sa civic leader na si Teresita Angsi,
Nilinaw nitong ang mga sospek sa pagkidnap at pagpaslang kay Tan ang sangkot sa pogo at hindi ang negosyante mismo. Una nang sinabi ng PNP na isa sa kanilang tinitingnang anggulo sa gumugulong na investigasyon ang posibilidad na may kinalaman sa pogo ang insidente. Pero ayon kay dating senador at PNP Chief Panfilo Lacson, dapat maging maingat ang pulis sa paglabas ng mga update sa hawak nilang kidnapping cases. Anya dapat kasama sa mga isinasaalang-alang ng mga ito ang mararamdaman ng pamilya ng biktima. Inamin naman ng PNP na nahihirapan silang i-monitor ang binabayad na ransom money ng mga pamilya ng mga Chinese kidnap victim, partikular na kung gamit ang cryptocurrency at online platforms. Ang ganitong sitwasyon daw kasi ay kailangang dumaan sa legal na proseso gaya ng search warrant para masilip ang transaksyon, kaya mahirap din umano ang pagkalap ng mga ebidensya. Sa datos ng pulisya, 13 kidnapping cases na ang naitala ngayong taon at 8 rito ang Chinese ang mga biktima. Para sa Agenda, Andrea Salve, Billionaire News Channel. PBBM pinuna ang kaliwat kanang insidente ng road rage. Susunod yan sa Agenda. Traffic check muna tayo ngayong Holy Monday sa EDSA Mega Mall. Bumper to bumper na ang northbound lane. Mabilis naman ang daloy ng mga sasakyan sa southbound lane. Huwag maging kamote. Yan ang mensahe ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga motorista sa gitna ng sunod-sunod na insidente ng road rage. Sa kanyang lingguhang vlog, pinuna ng Pangulo ang mga komprontasyon na nauwi sa karahasan. Kasabay nito, hinimok ni PBBM ang mga Pilipino na maging disiplinado sa pagmamaneho. Anya, ang driver's license ay isang pribilehiyo at hindi karapatan. Ang tatapang na natin lahat, siga lahat. Ano na ba ang kultura na ito na pagiging siga sa daan? Saan ba natin nakuha ito? Tayong lahat ay kailangan sumunod sa batas trapiko. Kailangan ang disiplina para maging responsableng mga Pilipino sa lansangan. Huwag maging kamote. Masyado nang madami yan. Naunawaan ko naman na kung minsan talaga nakakainit ulo ang mga traffic at kung minsan napapasabay tayo sa daan sa mga hindi sumusunod sa batas trapiko. Pasensya na lang, palampasin nyo na lang. Ano naman ang mawawala sa atin? 1 second, 5 seconds, 20 seconds. Pagbigyan na natin at huwag na natin patulan. Pinayuhan din ng Pangulo ang publiko na sa halip na mag-video kapag may nakitang road rage, tumulong na lang sa pag-awat at sa pananatili ng kapayapaan. Samantala, tuloy lang ang trabaho ni PBBM hanggang Miyerkules Santo pero gugugulin daw niya ang nalalabing mga araw ng Holy Week na kasama ang kanyang pamilya. Wala namang sinabi ang Malacanang kung ano ang plano o saan pupunta ang First Family pero may bilin daw ang Pangulo sa mga otoridad. Direktiba po niya ay bigyan po ang ating mga kababayan at hindi lamang po mga kababayan kung sino man po ang bumibisita sa ating bansa ng isang safe at convenient travel. Maliban po dyan ang mga naiiwan sa kanilang bahay at hindi naman po nagda-travel at nagbabakasyon ay mabigyan din po ng kanilang proteksyon. Naglatag na ng seguridad ang mga law enforcement agency para sa Holy Week. May tips din ang PNP para sa ligtas na summer vacation. Ang detalye sa Agenda Report ni Francis Folve. Nakataas na sa heightened alert ang PNP. 40,283 pulis ang ikakalat sa buong bansa ngayong Semana Santa at summer vacation. Kasabay din ang pagsasagawa ng checkpoints para sa May 12 elections. 10,300 sa mga ito ay sa Metro Manila. Higit 1,000 ang magbabantay sa higit 300 na simbahan sa Kamaynilaan. 2,100 sa mga kalsada, checkpoints at transport terminals. Halos 6,000 naman ang nakatalaga sa crucial zones, kabilang ang malls at business hubs. May naka-standby din na karagdagang puwersa kung kakailanganin. Sa Bataan, unti-unti nang dumarami ang mga turista kaya maaga ring na-deploy ang mga pulis.
Una nang ipinag-utos ni PNP Chief Romel Marbil ang pag-extend sa karaniwang 12 oras na shifting duty ng mga pulis depende sa sitwasyon sa kanilang area of responsibility. Nakataas na rin ang alert level ng Philippine Coast Guard para sa Holy Week para matiyak ang seguridad sa mga pasahero at port areas. Nakaposisyon na ang kanilang special units kabilang ang K9 teams para sa inspeksyon sa sea vessels at port terminals. 17,000 PCG personnel naman ang dineploy sa Operation Biyaheng Ayos kasama ang Department of Transportation. Magsasagawa rin sila ng 24/7 surveillance sa ating western at eastern seaboards. May paalala naman ang PNP para tiyak na ma-enjoy at ligtas ang summer break. Iwasan ang pagsusuot ng mamahaling alahas sa publiko at pampublikong sasakyan. Para di mabiktima ng akyat bahay, ibili ng bahay sa mapagkakatiwalaang tao at huwag i-post sa social media ang planong bakasyon. Sa mga maliligo sa beach o resort, tiyaking laging may kasama ang mga bata at huwag nang lumangoy kapag nakainom. Tiyak hindi na nasa kondisyon ng sasakyan bago bumiyahe. Sa mga nauuso na road rage, sa mga driver po, maging kalma lang po at pasensya. Punuin nyo na sarili nyo ng pasensya. Yun lang po, huwag mag-away at huwag magtaasan ng boses kasi doon po nag-i-start. And dapat po naka-recharge kayo bago mag-drive. Handa na raw ang lahat ng law enforcement agencies at volunteer groups sa pag-alalay sa mga biyahero ngayong Holy Week. Para sa Agenda, Francis Polbe, Billionario News Channel. Tuloy-tuloy ang buhos ng mga biyahero sa mga transport hub. Alamin natin ang latest sa Holy Week rush sa Agenda Report ni Paolo Barcelon. Live mula sa PITX. Paolo, kumpara nitong weekend, mas marami na ba mga dumating na mga pasahero dyan? Pinky, naglalaro sa 165 to 170,000 yung daily average ng mga pasaherong dumadaan dito sa PITX mula noong April 9 hanggang kahapon. At kaya sa mga nagbabalak pang bumiyahe ngayong Holy Week at makikipagsabayan sa Holy Week rush, asahan ang mas maraming pasahero sa mga susunod na araw. Sina Jeffrey at Aling Luningning uuwi na ngayong araw matapos makahabol ng tiket papunta sa kani-kanilang probinsya sa Bicolandia. Si Jeff papuntang Naga, habang si Luningning padait Camarines Norte naman. Mas magaan-gaan kasi sobrang dami ng pila dito mula nung nakaraang ba. Sobrang haba ng pila. Kaya pasalamat at nakakuha ng mas maaga-agang ticket. Kailangan kahapon pa dapat kasi ako uwi ang available ngayon lang nakuha. Ayon sa PITX management, bago pa mag-Holy Week, fully booked na ang ilang mga biyaheng patungo ng Bicol. Pero may mga bus pa rin naman daw na handang magsakay ng pasahero kahit sa kalagitnaan ng Semana Santa. Meron tayong mga standby units and yung LTFRB, bukod sa na nag-issue na sila ng mga special permits, meron silang tao on the ground para kung sakaling kakailanganin ng additional unit, special trip, makakapag-issue agad sila ng special permits. Isa ang PITX sa mga ininspeksyon ng Department of Transportation kaninang umaga. Ani Dizon, asahan raw na mas marami pang katulad ng PITX ang itatayo sa mga susunod na taon. Dismayado naman si Dizon sa ilang bus terminal na kanyang ininspeksyon din sa Pasay City. Aniya, paano raw natitiis maningil ng mula 1,500 hanggang halos 3,000 pesos na pamasahe ng mga kumpanyang ito kung tolda ang pananggalang ng mga pasahero sa init ng panahon at hindi malinis ang mga banyo. Pinatatawag na ng LTFRB ang mga may-ari ng terminal para magpaliwanag. Ang hindi ko alam, paano pinapayagan mag-operate itong mga ganitong klaseng, hindi ko man magamit yung salitang terminal kasi hindi naman to terminal. Diba? Tignan nyo naman yung sitwasyon ng mga kababayan natin. Inikot din ni Dizon ang Manila Northport kanina kung saan kanyang sinabing paparusahan ang isang hindi pa pinapangalanang shipping company dahil sa overbooking ng ticket. Agad daw itong hinuli ng Philippine Coast Guard. Stranded sila kasi nagbenta ng mas madaming ticket yung shipping line compared dun sa allowable number of passengers and weight. Asahan naman ang maalinsangang panahon mula April 14 to 18 batay sa weekly weather forecast ng Pag-asa. Kaya para sa mga magbibiyahe, siguruhing may suot kayong komportabling damit at hanggat maaari kung sasakay ng bus, huwag nang magdala ng mabigat na mga bagahe.
Pinky, as of 6 p.m., nasa mahigit 134,000 na yung bilang ng mga pasaherong dumagsa dito sa PITX at pinaalalahanan natin yung mga biyahero na hanggat maaari huwag na pong magdala ng mga ipinagbabawal na gamit tulad ng mga flammable items at mga matatalim na bagay. Pinky? Pero Paolo, meron bang mga nakumpiska na sinasabi mong mga prohibited items dyan sa PITX? Nako, Pinky, as of April 9 hanggang kahapon ay marami-rami na, almost 200. Pinakamarami dyan yung mga kutsilyo na nasa 57, sumunod ang mga lighter na nasa 52 at mga gunting na nasa 40. Ibang mga items, Pinky, na nakukumpiska rito, merong mga itak, mga butane at mga tank ng LPG. Kaya muli, paalala sa mga babiyahe ho ngayong Semana Santa, lalo na kung plano nyo hong magdala ng mga flammable items tulad ho ng mga LPG tank o di kaya ay mga butane, huwag nyo na hong dalhin yan dahil sa init ho ng panahon at kapag na-timing ka talaga ng matindi, maalisangang panahon, nakastore yan sa ilalim ng mga bus, ay pwede ho yung pagmulan ng mga aksidente o disgrasya. Pinky? Maraming salamat sa iyo, Paolo Barcelon, live mula dyan sa PITX. Dumipensa ang COMELEC sa gitna ng mga agam-agam tungkol sa integridad ng kasisimula pa lamang na overseas online voting. Giit ng poll body, dumaan ang sistema sa patong-patong na tests. Ang detalye sa agenda report ni Joash Malimban. Isang araw pa lang mula nang buksan ng online voting system, inulan na agad ito ng mga pambabatiko sa social media. May ilang viral post na nagsasabing iba umano ang lumalabas na pangalan ng mga kandidato sa ballot content section matapos nilang bumoto. Kaya ang iba, hindi mapigilang magkaroon ng agam-agam kung mayroon bang dayaan sa first ever internet voting para sa overseas voters. Pero paglilinaw ng COMELEC, ang mga pangalang lumalabas sa ballot content section, hindi nangangahulugan na iyon ang binoto mo. Pag pinindot po kasi nila yung QR code, ang lalabas po doon, hindi na yung pangalan ng mga kandidato na kanila pong binoto. Lalabas po dyan ay machine-readable codes ng lahat ng kandidato at naandun din po yung kandidatong kanilang binoto. Hindi po talaga nila yung mababasa kasi may nakikita sila misang pangalan ng party list o pangalan ng mismong kandidato. Hindi po yun ang binoto nila, yun po ay naka-codes po yan. Dagdag pa ni Chairman George Garcia, hindi raw maaaring isapubliko ngayon ang resibo ng mga botante dahil maaari raw itong maging instrumento sa vote buying sakaling ipamahagi bilang sample ballots. Tatakbo kasi ang online voting hanggang May 12 o sa araw mismo ng botohan sa bansa. Ang rekomendasyon ng COMELEC sa internet voters, tandaan ang inyong mga ibinoto. I-save ang inyong ballot ID numbers at hintayin ng manual auditing pagkatapos ng araw ng eleksyon sa Pilipinas. Dito raw kasi mache-check kung talagang tama ang mga botong na i-transmit ng online voting system papunta sa central server ng COMELEC. Depensa rin ng poll body, kasama nila ang iba't ibang election watchdogs tulad ng NAMFREL at PPCRV sa pag-aaproba ng bagong sistema ng pagboto para sa overseas Filipinos. Dumaan din daw ito sa patong-patong na security testing para masigurado na walang magiging dayaan. Kaya naman panawagan ng komisyon sa internet voters. Sana po mapagbigyan naman ng ilan ito pong ating internet voting sapagkat kaawa-awa po yung kalagayan. Sabi po natin, wala dapat maiiwan dito sa botohan. Di ba sinabi po natin, wala dapat madidisenfranchise ng mga kababayan natin. Ito po ang pagkakataon natin na makaboto. Gamit lang ang internet, siguradong makakaboto po tayo. So bakit naman hindi natin ibigay yung pagkakataong yun? Sa pinakahuling datos ng COMELEC, mayroon ng mahigit 50,000 enrolled overseas voters. Inaasahan pa raw ng komisyon na dandami pa ito sa mga susunod na linggo hanggang matapos ang pre-enrollment period sa May 7. Gayong umaabot sa 55 to 65% ang voter turnout sa overseas voters tuwing eleksyon. Para sa agenda, Joash Malimban, Billionaire News Channel. Nangunguna pa rin si dating Mayor Isko Moreno sa Manila mayoral race ayon sa isang local survey. Pero giit ng kanyang mga katunggali, hindi pa tapos ang laban. Narito ang agenda report ng ating Mojo, Joan Manalo. Unti-unti na hong nagigising yung mga Manileño sa mga ginawa ng mga past administration
na hindi sila sang-ayon sa mga nangyari at walang nangyari sa kanilang mga buhay. Ito ang pahayag ni Manila Mayoral candidate Sam Versosa kasunod ng kanyang pag-angat sa isang survey sa Maynila. Sa survey na inilabas ng RPMD Foundation kahapon at isinagawa mula March 15 to 30, nasa 38% ang voter preference para kay Versosa. Pumapangalawa siya kay former Manila Mayor Isko Moreno na may 45% voter preference. Nasa pangatlong pwesto naman si incumbent Manila Mayor Honey Lacuna na may 15%. Ani Versosa, patunay ang resulta ng survey na epektibo ang kanyang house-to-house campaign at pagpunta sa iba't ibang lugar sa Maynila. Nag-house to house ako, nagrarally kami araw-araw, 3 to 4 times a day. Nakita nila yung sinseridad ko, mga plano ko para sa Maynila. Nalaman nila yung mga dati kong ginawa, mga ginagawa ko. Dagdag pa niya, ang pinakatunay na survey ay makikita sa pagsalubong at pagtanggap ng mga Manilenyo. Alam na mga Manilenyo, hindi po ako tumakbo para magpayaman. Pahayag naman ng kampo ni Lacuna, ang totoong survey ay makikita sa araw ng halalan. Ayon kay Manila City spokesperson Princess Abante, magpapatuloy ang kampanya ni Lacuna at ng buong Asenso Manilenyo para ipakita ang kanilang mga nagawa para sa lungsod. Patuloy din daw nilang itatama ang mali at peking balita, paninira at paratang sa kanila. Sinubukan din ng Billionario News Channel na kunin ang pahayag ni Moreno, pero naglabas lamang ang kampo nito ng consolidated survey results kung saan lumalamang din ang dating Manila Mayor. Nasa mahigit 1.1 million ang bilang ng mga botante sa Maynila ngayong darating na midterm elections. Kaya sa nalalabing araw ng kampanya, inaasahang itutodo pa ng mga kandidato ang paghatak ng boto at suporta ng mga Manilenyo. Para sa agenda, Joan Manalo, Billionario News Channel. Sa VP Sara Saga, may bagong alegasyon ang vlogger na si Pebbles Cunanan at maaari raw itong magamit sa impeachment trial ng pangalawang Pangulo. Ang detalye sa agenda report ni Zandro Ochona. Isang beses, nakasobre 15,000. Ang nag-abot, staff ng OBP. Sa allowance daw, pinabibigay. Ikinagulat ng isa sa mga House Prosecution Panel ang alegasyon na ito ni Pebbles Talakera. Matatandaan sa serye ng investigasyon ng Committee on Good Government and Public Accountability, isa si Yusek Gloria Mercado ang nagsabi na nakatanggap rin siya ng sobre. Bagay na posible raw na pinagdalhan ng mahigit 600 milyong pisong confidential funds ng OVP at DepEd sa ilalim ng pamumuno ni Duterte. But yung from the OVP, it's the first time na I heard of it. But if it is true, and if the vlogger would execute siguro an affidavit attesting to the fact, then maybe it might be included in one of the articles of impeachment. Hindi kasama ang bagong aligasyon sa affidavit ni Pebbles nang humarap siya sa House Tri-Committee nang talakayin sa investigasyon ng fake news ang Polvoron video. Isa si Flores na naatasan na tumayong prosecutor para sa Article 6 ng impeachment o yung may kaugnayan sa mga destabilization, sedition at insurrection na aligasyon laban kay Duterte. Kailangan patunayan ng OVP kung legal ba ang pagbibigay nila ng bayad sa vloggers at siguruhing hindi ito ibinigay para siraan ang Pangulo. It's gonna be a very serious allegation if public funds were used to destroy the reputation of the sitting president. So, if there is any truth to that allegation, those are very serious allegations. Sa ngayon, wala pang update kaugnay sa paghahanda ng House Prosecution Panel para sa impeachment ni VP Sara at marahil ay maipagpapatuloy ang kanilang paghahanda matapos ang darating na eleksyon. Para sa agenda, Zandro Ochona, Billionario News Channel. Bilang ng mga nagugutom na Pinoy, sumipa. Susunod yan sa agenda.
At traffic check ulit tayo. Sa EDSA White Plains naman, moderate to heavy ang daloy ng mga sasakyan sa northbound lane. Light to moderate naman ang southbound lane. Patuloy na tumataas ang bilang ng mga pamilyang Pilipino na dumaranas ng gutom. Ayon sa latest SWS survey, sumipa sa 35.6% ang hunger rate nitong Marso mula 26.4% noong Pebrero at 22% noong Enero. Tumaas din ng 1% ang bilang na nagsasabing sila ay mahirap. Naitala ang self-rated poverty noong nakaraang buwan sa 52%, nakatumbas ng 14 million na pamilya. Isinagawa ang survey noong March 15 hanggang 20. Dapat na raw repasuhin ang Electric Power Industry Reform Act o EPIRA Law ayon sa isang grupo. Hindi naman daw kasi nito napapababa ang presyo ng kuryente. Narito ang agenda report ng ating Mojo, Ivy Reyes. Maraming loopholes ang batas na para umano sa kapakanan ng ordinaryong Pilipino. Yan ang tingin ng Center for Energy, Ecology and Development o SEED sa Electric Power Industry Reform Act ng Pilipinas o EPIRA Law. Ipinasa ang batas para mas ma-regulate ang presyo ng kuryente at electric distribution sa bansa. Pero ayon sa pag-aaral ng SEED, ang presyo ng kuryente at ang perennial brownouts tuwing tag-init ay mga senyales na dapat nang i-review at amyendahan ang EPIRA. Under the regulation section, may possible violation daw ang Meralco sa Section 45 o sa cross-ownership, market power abuse, and anti-competitive behavior. Meralco in itself is quickly becoming an unchecked monopoly when it comes to the power sector. They are actually contracting supply from generation companies that they also partially own. Meralco ang pinakamalaking electric distributor sa Pilipinas. Giit ng SEED dahil sa umano'y nakikita nilang butas sa EPIRA Law. Based on the data that we have, they will probably they will most likely breach the 50% of the allowable market share nila. At hindi po ito magandang balita para sa mga consumer. Sa buong bansa, 36 cities at 75 municipalities ang covered ng Meralco. Dahil nasa joint venture umano ang Meralco kasama ang power company na Aboitiz kung saan mayroon silang energy subsidiaries, aakyat sa 53.31% ang total contracted capacity ng power giant. Sagot ng Meralco, misleading ang mga paratang na ito dahil ang controlling interest nila nasa 33% lamang. Ayon kay Meralco Regulatory and Management Head Jose Valles, hindi naman daw aaprubahan ng Kongreso ang kanilang prangkisa kung totoo ang mga aligasyon. Lahat din daw ng grid and contractual limits ng Meralco, walang violation. Para sa agenda, Ivy Reyes, Billionaire News Channel. Babala ng ilang eksperto, hindi pa rin ligtas ang Pilipinas sa trade war ni US President Donald Trump, lalo na tumitindi ang palitan ng taripa sa pagitan ng US at China. Narito ang agenda report ni Sujin Kim. Sa gitna ng tumitinding trade tensions at political uncertainties sa Amerika, sabay na ibinabasura ng mga investor ang US stocks at bonds. That has hurt the US because, yeah, right. I guess President Trump didn't realize that the yields of these bonds would go up so high when people were selling. So it's a double whammy. Ang tanong, makaiiwas ba ang Pilipinas sa dagok ng sell-off na ito? We are not that insulated or we are not that shielded considering the sensitivity to how the local markets react to the U.S. Treasury yields. But one thing to consider, or at least a positive thing to consider, is our credit spread versus the U.S. actually tightened quite a little bit. But on the local end, it will continue to be directly affected with heightened volatility in U.S. credits, in U.S. Treasuries, especially with the upcoming supply. Well, on one hand, in the past, right, when the U.S. sneezed, we catch a cold, right? So there is still that. We're still coupled to the U.S. to a certain degree. I'm just hoping that because of what's happening, people now will look for other alternatives, and they will see that Asia, specifically Philippines, is a good investment. Pagdating ng linggo, tumaas ng bahagya ang stock futures ng Wall Street matapos i-anunsyo ng White House na hindi kasama sa bagong taripa ang mga smartphone at computer galing China.
Ngunit sa kanyang post sa social media, nilinaw ni US President Trump, hindi pa din lusot ang China sa di patas na pagtrato nito sa Amerika. Habang tumitindi ang gulo abroad, ang mga foreign investor ay nakaabang muna at ang karamihan ay nagpapark ng cash sa short-term instruments habang hinihintay ang paghupa ng bagyo. Ang rekomendasyon, I guess if I were to give advice to investors is stay on short-term securities for now, for the time being until the storm passes. There's a method to this madness. At the end of the day, I think generally yields will move lower in the long run. But in the short term, we have to just maybe swallow a bitter pill at this point in time. If you want to be safe, is gold. And then especially if you're in the Philippines, then the peso is strengthening, so why dollars you'll have a loss. Stick to your local currencies. So buying Philippine corporate bonds and buying Philippine equities, especially the good dividend-paying ones, are still going to be a good investment. Ayon kay BDO Capital President Ed Francisco, maraming investors ang nagbabawas na ng exposure sa equities at nililipat ang kanilang pera sa AAA-rated corporate bonds na may yield na 6 hanggang 6.5%. Inirerekomenda rin niya ang pag-lock-in sa mahabang tenor habang mataas pa ang long-term rates bago pa tuluyang bumaba ang interest rates sa mga susunod na buwan. Para sa agenda, Sujin Kim, Billionaire News Channel. Desidido ang BMW na palawigin ang mga hybrid unit nito. May sagot din ang luxury car brand sa isyu ng kakulangan ng mga charging stations. Ang detalye sa agenda report ng ating mobility correspondent, G. Baroga. Bata, determinado at ngayon ay isa sa mga nasa likod ng pinakasikat na luxury car brand na pinasok na rin ang electrification. Siya si Jacob ang Gen Z face ng BMW Philippines at tumatayong driving force sa electrification roadmap ng kumpanya. Pinangunahan niya ang paglulunsad ng ikalawang plug-in hybrid ng BMW para sa 2025, ang all-new BMW X3 30e xDrive M Sport. We're embracing electrification in a way that stays true to what matters to us most, delivering a rewarding drive while making smarter, more sustainable choices along the way. It's about progress that doesn't ask you to choose between performance and responsibility because we believe you can have both. Isa ang X3 sa mga top seller ng BMW. At ayon kay Jacob, ang plug-in hybrid version nito ay nagbibigay sa mga Pinoy driver ng flexibility. The system is seamless, intuitive. You don't have to think about it. You just drive and it delivers. And with the M Sport package, the design gets even sharper, the handling tighter, the overall feel more dynamic. Nagkakahalaga ang all-new BMW X3 PHEV ng 4.79 million pesos. Sa pagdami ng mga new energy vehicles sa bansa, naniniwala ang BMW Philippines na consumer education ang pinakamahalagang bagay higit pa sa modelo o sa presyo nito. Dapat daw maunawaan kung ano ang hybrid, plug-in hybrid at fully electric vehicle para malaman kung ano ang fit sa kanilang lifestyle. Habang isinusulong ni Jacob ang shift sa mga new energy vehicle, tinutugunan din ng kumpanya ang mga practical na tanong. Tulad ng, paano mo nga ba i-charge ang kotse mo sa isang bansang hinahabol pa ang EV infrastructure? Every BMW plug-in hybrid you buy comes with a portable charger, number one. Every BMW electric vehicle you buy comes with an AC wall charger which is installed in your house. Bukod pa riyan, nag-install na rin sila ng 22 na mga destination charger mula sa La Union hanggang Batangas. At hindi dyan nagtatapos, tinitingnan na rin nila ang expansion sa Visayas at Mindanao. Para sa agenda, G. Baroga, Billionaire News Channel. Ilan sa mga paboritong comfort food binigyan ng twist sa Camarines Sur. Susunod yan sa agenda.
Isa pang traffic check ngayong Monday rush hour sa elliptical road sa Quezon City. Moderate ang daloy ng mga sasakyan papasok ng Commonwealth Avenue. Mabilis naman ang kabilang lane. Balik Pilipinas na ang rescue team na ipinadala ng bansa para tumugon sa mga biktima ng lindol sa Myanmar. Lumapag sa Villamor Air Base sa Pasay ang 89 na volunteers, lula ng Philippine Air Force C-130 aircraft. Higit 1,000 pasyente ang natulungan ng Philippine contingent sa halos 2 linggo nito sa Myanmar. Dahil sa kanilang serbisyo, pinuri at binigyan sila ng komendasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. March 28 nang yanigin ng magnitude 7.7 earthquake ang Myanmar, hindi bababa sa 3,600 ang patay, kabilang ang 2 Pinoy. Mula sa Qatar, Cyprus, France at Italy, nagtipon sa mga simbahan ng maraming OFW para gunitain ang Palm Sunday. Yan ang agenda report ng ating Europe correspondent, Dick Villanueva. Dinagsa ng mga deboto ang mga simbahan sa ilang parte ng Europa at Middle East nitong Palm Sunday. Sa Nicosia, Cyprus, si Father Theodoros Herdistan ang misa sa Holy Cross Catholic Church. Sa Italy, pinangunahan ni Cardinal Luis Antonio Tagle ang isang misa na dinaluhan ng mga OFW sa Milan. Sa State of Qatar, sabay sa simula ng karesma ang pasasalamat sa isa sa 17 OFW na pinalaya matapos maaresto dahil sa umano'y illegal assembly. Ngayong araw po ng Kapistahan ng Palaspas, ako po ay nagpapasalamat sa Panginoong Diyos dahil kami po ay nakalaya na. Mahigit 1,000 OFW ang dumalo sa St. Bernadette Church sa Paris sa paggunita ng Linggo ng Palaspas. Puno ang simbahan kaya ang iba ay sa labas na lang nakinig ng misa na pinangunahan ni Father Jovic Lobrigo ng Philippine Catholic Mission in France. Una, nagagalak tayo sa napakaraming tao na dumalo, hindi magkasya sa ating simbahan, pati sa labas, nandyan nakikisa sa pagdiriwang natin ng pasyon ng Panginoon. Ang ibig sabihin nito para sa atin lahat, anumang sakripisyo na ating pinagdadaanan ay dinaanan at kinarga na ito ng Panginoon. Ang Linggo ng Palaspas ay pagunita bilang sa matagumpay na pagpasok ni Jesucristo sa Jerusalem. At ito rin ang panahon ng pagdinilay-nilay ng ating mga kasalanan. Para sa agenda, Dick Villanueva, Billionaire News Channel, Paris, France. Nasa 60,000 runners ang lumahok sa prestigyosong Paris Marathon. Kabilang sa kanila, mga Pinoy. Nagbabalik si Dick Villanueva para sa highlights. Muli na naman pinatunayan ng Kenyan Nationals ang kanilang pagkahari sa prestiyosong Marathon de Paris 2025. Tinawid ni Bernard Biwot ang finish line sa loob ng 2 hours, 5 minutes and 25 seconds. Siya ang tinanghal na kampiyon sa men's category. Nagtala din ito kay Biwot ng kanyang bagong personal record sa men's elite race. Second place naman ang Djibouti national na si Hassan Bu Ibrahim at third place ang isa pang Kenyan na si Sila Kiptuo. Kampiyon sa women's category ang Ethiopian na si Bidato Herpa with 2 hours, 20 minutes and 45 seconds. Second place ang kanyang kababayan na si Dira Dida at third place si Angela Tanui ng Kenya. Mahigit kumulang 100 Pinoy ang lumahok sa marathon. Aminado silang mahirap makipagsabayan sa elite kaya target lang nila ay makarating sa finish line at mabreak ang kanilang mga personal record. Ayos naman po, sa awa ng Diyos nakatapos at lightweight sa 4 na oras na 24 minutes at na-break ko yung record ko last year. Okay naman, pero lately nahirapan na ako sa dito sa 35 kilometers na. Lumahok din sa marathon ng Noto Dog Meat Foundation na based sa China at nagre-rescue sa mga kinakatay na aso. Sinama rin ang kanilang pure ambassador ang rescued dog na si Felicity. Kasama din si Eloy Sagalang ang nag-iisang Pinay volunteer sa Noto Dog Meat Foundation. Hi, I'm Nikki from Noto Dog Meat and I'm here today to run Paris Marathon. Noto Dog Meat has been campaigning to end the brutal meat trade in China since 2009. Ang prestiyosong marathon ay hindi lang tanyag sa larangan ng sports, kundi maging ang mga isinusulong na advokasya at personal goals ng mga kalahok. Umabot ng 60,000 runners ang lumahok sa Marathon de Paris 2025. 30% dito ay different nationalities kasama na ang mga Filipino runners. Para sa agenda, Dick Villanueva, Billionaire News Channel, Paris, France. Laing but make it pizza. Isa lang yan sa kakaibang dishes na handog sa Camarines Sur para sa mas pina-level up na food trip experience. Alamin ang iba pa sa Billionario Bites ng ating lifestyle host, Marie Lozano.
Pag sinabing food trip, hindi nyo agad iisipin ang Camsour. Pero dito sa Billionario Bites, nakahanap kami ng dahilan na bumisita dito dahil sa kanilang mga twist sa ating mga favorite dishes. Pizza, pero iba ang sauce at may kick. Ramen, pero murang-mura, 50 pesos lang. Samati dito si Love. Kasi, number one, grabe kumain si Love, pero tingnan mo yung katawan niya. Napaka-fit, kaya siya yung tatanungin natin. You're from Camsour. So, anong nasa harap natin ngayon? Paborito ko lahat. Oo. Kasi yung lahat may gata. Oo. Bicol Express, Sinanglay, tilapia na may gata. Okay. Ayun. Tapos ito, tinatawag namin ito para pagulong. Para pagulong. Pero, ano to, gising-gising yung Tagalog. Bakit napansin ko na puro gata sa mga dishes nyo? Yes. Kasi maraming puno ng nyog dito sa Camsour. So, halos lahat ng ulam, lahat talaga may gata. Mas masarap, malinamnam pag may gata yung kinakain. Mas ginaganahan kami pag may sili. Oo, parang nababalansin rin yung gata at saka may konting anghang. Para hindi ka nauumay. Hindi nakakaumay. Oo. At isa pang ginagawa dito, may bagong twist. Paboritong dish na ginawa nyo ng spin. Merong, ito na. Wow, timing si Kuya. Okay. So ano ito? Laing. Laing, pero pizza. Pizza. Yes. Ang daming pagkain sa harap natin. Pero feeling ko, Love, kailangan na natin siyang tikman. Diba? Yes. O sige, sabay tayo. Okay, 1, 2, 3, go. Baka maubos ko. Joke lang. Sarap. Kakaiba siya. Sa unang tingin, mukhang artisanal pizza, pero ang sauce at toppings kakaiba. Creamy laing, ginataang gabi leaves na may konting tinapa, konting sile, at topping ng local cheese. Thin crust, oven-baked, pero lasang Bicol. Parang Italian pizza talaga siya. Sarap. Favorite mo to? Maubos ko yan. Joke lang. Okay, so first order of business, we're gonna try a famous dish here in Camarines Sur. It's called kinalas. So they call this the ramen here in Camarines Sur, and it's really a famous dish. So of course, we've got to try it. Kinalas, ang street food na Naga proud. We call it kinalas dahil from the meat sa head, we're on the board kinalas yung shredded yung meat. Yeah. Ito kasi pwedeng either pork or beef. Yes. Ayan. And then meron din siyang noodles and then egg. Meron din siyang mga ingredients na pwedeng depende sa pangklasa ng ano. What makes this one special? Kasi punong-puno, ang dami-daming tao dito. That's, I guess it's really, really popular. Yeah. Actually, this is one of the favorite food ng mga locals. Mura na, masarap pa. Isang malaramen noodle dish, may malambot na beef o pork na pinakuluan ng matagal. Ang highlight, isang rich at malinamnam na broth na gawa sa pinagpakuloang laman ng bungo o kalas, na ibig sabihin ay hinimay mula sa buto. Dito sa Camsour, natututunan nilang gawing bagong experience ang ilan sa ating mga comfort food. Ramen at pizza, pero may Bicolano twist. Hindi lang ito fusion, kundi reinvention. May puso, may heritage, at syempre, may anghang. Para sa Agenda, Marie Lozano, Billionario News Channel. At yan ang ating agenda ngayong gabi. Ako po si Pinky Webb. Sa bawat issue, may anggulo at ang balita, may agenda.